Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Isa pa, bigyan po natin ng mainit na palakpak ang ating Panginoong Diyos na buhay. Amen. I hope na itong service natin ay buhay na service. At hindi ako nag-preach sa kulinarya, kundi nag-preach ako sa loob ng church. Amen? Buhay ba ang mga tao dito? Palakpakan natin muli ang Panginoon. Yung mas malakas pa diyan na palakpak sa Panginoon. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Sige, hallelujah. Tayo po ay manalangin muna before we start. Father God, we acknowledge your presence right now in the name of Jesus. We ask your provisions, your blessings, your guidance, and your anointing, O God. Please, Lord, we acknowledge the power of the Holy Ghost to go with us, Lord God, at samahan kami sa umagang ito. Alisin mo po, Lord God, ang namang uri, forma ng distractions na maaaring maging cause, Panginoon, ng aming delay ng pagkapakarinig ng iyong salita. At amin pong panalangin na patuloy mo po kaming samahan sa oras na ito. At huwag pong hayaan madagit ng kaaway yung mga salitang itatanim sa umagang ito sa aming buhay. Tinataas ka namin, banal na Panginoon, at ang mensahe mo, Lord God, ang mangusap sa amin personally. Makita po namin ang logos at maramdaman po namin yung rima ng iyong salita, the living word of God. At dalangin po namin ang iyong abang lingkod ay mahihiyag ang kapurihan mo, ang kadakilaan mo, hindi ang kanyang karunungan. Muli, Lord God, ikaw po may taas sa aming kalagitan. Tinataas po namin ito sa matamis sa pangalan ni Kristo namin, Diyos. Ang lahat po'y magsabi ng Amen at Amen. Praise God. So, basahin po muna natin yung ating talata sa aklat. Sige, pwede na tayo po. Sa aklat po ng unang Samuel, chapter 22, verse 1 hanggang 4. Mula sa Gad, tumakas si David at nagtago sa kuweba ng Adulam. Nabalitaan ito ng kanyang mga kapatid at ng kanyang buong pamilya, kaya silang lahat ay nakapunta roon at sumama sa kanya. Sa verse 2, sumama rin naman sa kanya ang mga inaapi, pati na mga nakalubog sa utang. Hallelujah. At ang mga hindi nasisihan sa kanilang pamumuhay, at ang lahat ng ito ay umabot sa 400 lalaki, at silang lahat ay ginawa niyang pinuno. Verse 3, mula roon nagpatuloy sila sa Mispa sa Moab, at sinabi niya sa hari doon, ipinapakiusap ko po na pabayaan muna nito rito sa Moab ang aking mga magulang, hanggat hindi ko tiyak kung ano ang gagawin sa akin ng Diyos. Pansinin mo po yung word hanggat hindi ko alam ang gagawin sa akin ng Diyos. Pero actually, tumatakbo si David because sa kanyang buhay, ay papatayin siya ni Saul. Pero sinabi niya dito, hanggat hindi ko natitiyak ang ano ang gagawin sa akin ng Diyos. So pinapakita dito ni David na ang Diyos ang may control sa lahat. Amen? Mabuti ba na masama, may control ang Panginoon. And verse 4, last verse, ipinagkakatiwala nga niya ang kanyang mga magulang sa hari ng Moab, at ang mga ito'y nanatili roon habang nagtatago si David sa kuweba. Take note, tandaan natin yung word, habang nagtatago si David sa kuweba. Ngayon, ang topic po natin na pag-uusapan natin ngayon, the cave of Adullam. Ang kuweba ng Adullam. Ngayon po, bigyan po kayo ng konting insight dito sa mapa ng Adullam. Galing po siya sa Gad, sa Palestia. Galing po sa Gad, nandito po yung kaharian ni Saul. Makikita po natin, nandiyan po yung kanyang kaharian. Tumakbo po siya papunta sa Adullam, sa parte po ng Juda. Malapit po sa kanyang bayan sa Bethlehem. Sabi doon, tingnan natin ang sabi dito, 12 miles southeast Bethlehem, David, naging headquarters niya po yung kuweba na yun. Ginawa niya pong headquarters yung kuweba na yun. At habang po siya ay nag-iisa, karamihan po ng kanyang mga sulat sa awit, doon niya po naisulat. Amen? So minsan talaga pag nag-iisa ka, nakakausap mo talaga ang Diyos.
Minsan pa nag-iisa ka, maraming revelation sa Panginoon sa buhay natin. Kaya nga isa ito sa mga sinulat ni David. Sabi sa awit 161 verse 1 and 2, "Dinggin mo, O Diyos, ang aking dalangin, iyo pong pakinggan ang aking hinaing. Tumawag ako dahil sa lumbay, sapagkat malayo ako sa tahanan, iligtas mo ko at ako'y ingatan." Pansinin niyo po, no? Ito po yung kanyang bahay, dito po siya nakatira. Ito po yung Adulam, dito si Saul. So 12 miles ang layo sa kanyang pamilya. So nag-iisa po siya doon dahil nagtatago po siya para sa kanyang buhay. Ngayon ang tanong ko lang ay ito. Do you ever feel overwhelmed by life? Nakakaranas ka ba ng mga pagod, stress? Nakakaranas tayo. Nakakaranas tayo ng mga problema, mga bayarin, yung anak natin, yung lahat nararanasan natin. At sabi doon, we all do from time to time. Lahat po yan nangyayari sa buhay natin. Hindi lang isang beses, kundi araw-araw po natin nararanasan. Amen po ba doon? Okay, ano nga ba ibig sabihin ng kuweba? It refers to structures collapsing inwards or metaphorically, sabi doon, giving up on position, surrendering, sabi dito, or agreeing to demand under pressure. It signifies failure of support. Ang ibig sabihin pala, pag ikaw ay nasa ilalim ng kuweba, ikaw po doon yung taong sumuko na, gilibak mo na yung positions mo, lahat. Parang wala ng pag-asa yung kanyang naranasan. Nasa loob siya ng kuweba, yun yung kanyang nararamdaman. At ito po, madalas ko pong nadidinig sa tatay ko noon nung bata pa ako. Reflex ko lang sa inyo. Yung sinabi ng tatay ko, minsan anak, darating sa buhay mo na kahit anino mo, iiwan ka sa dilim. Minsan talaga, kahit anino mo na, pag nasa dilim ka, iiwan ka. Nakita na ba kayo ng anino pag nasa dilim? So, ibig sabihin pati anino, iniiwan ka pag nasa dilim ka ng buhay mo. Amen? Nakuha po natin yung ibig ko sabihin. Ako naintindihan ko to lately lang eh. Oo nga naman, no, wala namang anino sa dilim. Pag ikaw nasa darker side ng buhay mo, kahit yung pinaka-close sa'yo, iiwan ka. Darating ka talaga sa pagkakataon na kailangan mo mag-isa. At yon ay pinapahintulot ng Diyos na mag-isa ka. Amen. Kaya nga sabi doon, minsan anak, darating sa buhay mo na kahit anino mo, iiwan ka pag nasa dilim ka. Kasi makikita mo lang naman ang anino pag nasa liwanag. Parang mga kaibigan yan eh. Pag masaya ka, andyan yung mga kaibigan mo. Pag okay ang buhay mo, nasa liwanag ka, nandyan sila. Pero once na nasa darkest side ka rin ng buhay mo, makikita mo wala na sila. Amen? So sabi dito, what David did not see at that time, but soon came to understand. Noong una nakita niya, nasa madilim siya na kuweba. Pero lately, makikita rin po natin kung bakit nasa dilim ka ngayon. Malalaman din natin kagaya ni David na realize niya ito palang purpose ng Panginoon. Handa na po ba tayo doon? Sabi ko na nga ba, nag-preach ako sa kulinarya na naman. Okay, ulitin ko, handa na po ba tayo doon? Na makita po natin yung nakita ni David. At gusto ko po, at ako'y naniniwala na sa umagang ito, may ipapakita ang Panginoon sa atin. Amen? Sana ganun din po tayo, no? Tandaan po natin si David po ay magiging next in line king. Susunod na hari is Saul. Siya yung pinili ng Diyos na papalit kay Saul. Sa bawat labanan ni David, sinasamahan siya ng Diyos. Bawat labanan niya po, nagtatagumpay siya. Naipaglaban siya kay Goliath, nagtagumpay siya. Naglaban po siya sa mga Palestine, nagtagumpay siya. Kasama niya kasi ang Diyos. Hindi siya iniwan ng Panginoon sa lahat ng kanyang laban. Kaya nga sabi niya po kay Goliath, lalabanan mo ko with spear, with sword, pero ikaw lalabanan kita sa pangalan ng Panginoon. Amen? So sabi dito, si David,
nagtagumpay sa bawat laban sapagkat ino-honor niya ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya nga naalala ko po, nagkaroon po ng kasabihan yung mga dalaga doon, yung mga nanay doon, ang napatay ni Saul ay 1,000, ang napatay naman ni David ay 10,000. Kaya nga po, tumindi yung galit at ang selos ni Saul kay David. Amen. Okay, salamat po. Okay, salamat. Okay, sabi dito, David did not know it at the time, hindi niya pa doon nakikita, but God was going to use His time in the cave to help David to grow stronger in the Lord. Inalaw ng Lord talaga na si David ay mapunta sa kuweba para mas lalo siyang lumakas sa Panginoon. Kaya nga po yung mga trial po natin, yung isolation sa buhay natin, yung mga pagsubok sa buhay natin, inaalaw ng Diyos yan para lumakas ka. Amen? Para palakasin po tayo. Para magkaroon po tayo ng... kasi pag isa ka na po, walang tao sa paligid mo, ikaw na lang at ang Diyos. At mas lalo mong nakikita yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay mo. Tandaan po natin si David po, nasa gitna ng dilim, nasa gitna ng kalungkutan, nasa gitna ng depression, nasa loob siya ng kuweba. Pero doon sa pagkakataon ay naranasan niya po yung pinakamagandang parte ng buhay niya. Kaya nga po, sabi mo nga po kanina, marami pong naisulat si David na mga aklat sa awit because nandun siya sa loob ng kuwebang ito. At ako naniniwala, maraming revelation si Lord kapag may problema ka. Amen? Maraming revelation si Lord pag may pagsubok ka. Maraming ginagawa ang Lord pag meron ka problema sa buhay. Alam niyo po, may mga character din sa Bible na dumaan din sa mga nyungib o sa mga thief. Number 1 dyan, si Elijah. Si Elijah po na ipaglaban po siya sa mga priest ni Balaam. Sa mga priest ni Jezebel. At si Jezebel po, sa kabila po ng kanyang tagumpay, si Jezebel po ay nagbanta sa buhay ni Elijah. Sabi niya, gayon din, bukas ganitong oras mamamatay ka. Ang ginawa po ni Elijah, siya po ay nagtago sa kuweba. Amen? Nagtago siya doon sa may batisan. Pero nakita mo po, habang po siya nakatago doon, ni-restore siya ng Lord. Amen? Sapagkat ang sabi niya, gusto niya nang mamatay. Pero dahil nga in-isolate siya ng Panginoon, dinala siya doon sa lugar kung saan siya mag-isa lang, nakita niya po yung kayang gawin ng Lord sa kanya at doon siya pinalakas ng Panginoon. Amen? Amen? Kaya minsan kapatid, pag nasa ilalim ka ng kuweba o nasa loob ka ng kuweba, hindi ka iniwan ng Diyos, pinalalakas ka ng Panginoon. Amen? Amen. Pangalawa po, si Daniel. Si Daniel po, 3 beses na nanalangin. Hindi po siya nagka-problema sa kanyang debosyon sa Panginoon, pero may mga taong nag-interes sa kanyang katapatan sa Diyos. Amen? Minsan may ganyan po, tayo po ay tapat sa Lord, pero may mga taong naghahanap sa atin ng sira, ng mga bagay na makakasira sa pananampalataya natin. At si Daniel po ay inihagis po sa kulungan o sa kuweba ng mga leon. Mag-isa rin po siya doon. Pero pinakita ng Panginoon doon na kahit may leon sa gitna, kayang patigilin o patahimikin ng Panginoon ang mga bunganga ng leon. Amen? Palapakan natin ang buhay ng Diyos. Minsan sa buhay natin, dadaan tayo sa loob ng kuweba, tayo lamang mag-isa. Kasi minsan di mo naman kailangan ng kasama eh. Minsan di mo kailangan ng kasama. Minsan ang kailangan mo lamang, Diyos sapat na. Sapat na ang Panginoon para sa problema mo. Sapat na ang Diyos para sa kasagutan sa lahat ng tao. Palapakan natin ang Panginoong Diyos na buhay. Sabi doon, may open field to see the hand of God in what we are facing. Minsan nakakalimutan natin na may ginagawa ang Diyos sa buhay natin. And but I would remind you today that just as surely as God is behind all the blessings of life. Amen? He is behind all the burden as well. Lahat ng blessing, nasa likod ang Diyos. Maging yung burden mo, nasa likod din ang Panginoon. Amen? Amen po ba? Naalala niyo po yung binasa natin na verse kanina? Inahabol siya ni Saul eh. At ang gusto ni Saul, patayin siya, pero sabi niya, alam ko, hanggat hindi ko natitiyak ang gagawin ng Diyos sa akin.
So alam ni David na hindi lang si Saul ang may cause na ito, kundi si Lord. Amen? Tuloy dito, sabi po ng Isaiah 45 verse 7, ako ang lumikha ng dilim at ng liwanag. Ako ang nagpapahintulot ng kaginawahan at kapahamakan. Akong si Yahweh ang nagpapasya ng alin? Ng lahat ng ito. Ang Diyos pala nagpapasya ng lahat. Amen. Amen? So yung blessings natin, yung victory natin, maging yung failures na meron tayo, pinagpapasyahan yan ng Diyos. Amen. At yan ay hawak lahat ng Panginoon. Akong si Yahweh ang nagpapasya dito. Sabi po sa New Testament, Romans 8:28 hanggang 29, alam natin ang lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. 29, sapagkat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, siya ay magiging panganay sa maraming magkakapatid. So, all things work together for good to those who love the Lord. Sa lahat po na nagmamahal sa Panginoon, mabuti man o masama, may plano ang Diyos. Amen? Ano man yung pinagdadaanan natin ngayon, sa tingin natin diyan mabuti, sa tingin natin pangit yan. Yes, may directions ang Lord. Ngayon, ito lang yung interesting. Ano nga ibig sabihin ng Adulam? Adulam Cave is justice of the people. Sabi po ng Bible, ang tawag po dyan ay testimony, their prayer, and their ornament. Yung meaning po pala ng Adulam, ibig sabihin yan po ay testimony, yan po daw ay panalangin, at yan po daw ay ornament. So ngayon, anong nga bang experience mo sa cave ng buhay mo, ng Adulam Cave ng buhay mo? Number one, ito yung naranasan ni David at gusto kong i-share sa inyo. Number one, anong experience mo sa Adulam Cave? Number one, the cave of sorrow. Siyempre, pag nasa gitna ka ng kuweba, palungkot ka. Wala ka sa pamilya, nag-iisa ka. So, naniniwala ako si David ay inordain ng Diyos bilang kapalit na king, King Saul. Pero sa kabila po ng kanyang ordination, dumanas po siya ng sorrow. Minsan yung calling ng Lord sa atin, minsan hindi nagiging maganda yung dating eh. Kasi akala natin pag tinawag ka na ng Lord, ay, giginhawa ng buhay ko, yayaman na ako, kasi nagsiserve ako sa Lord. Si David, inordain ng Lord na susunod na king, pero ano yung kanyang mga dinanas? Pagtatangka sa buhay, problema sa yung mga kapatid niya, ina-traitor siya o minamak siya ng mga kapatid niya, yung tatay niya walang tiwala sa kanya. So napansin po natin, no, lahat po yan pinagdaanan ni David. At nung time na yan, nasa gitna po siya ng kuweba, siya po ay nagkakaroon ng kapanglawan sa kanyang buhay. Naalala ko po si Joseph, na naginip po siya na sabi, luluhod daw ang mga tala. At yung mga bagi, yung mga trigo, lulukod daw sa kanya. So, maganda yung visions ng Lord sa kanya. Amen? Ang ganda ng visions ng Panginoon sa kanya. Pero yung destination, hindi pinakita ng Panginoon. Pinakita lang yung vision, pero yung destination, hindi pinakita ng Panginoon. Kaya nga nag-uusap kami magkapatid, sabi ko sa kanya, minsan bibigyan ka ng Lord ng vision, ng negosyo, bibigyan ka ng Lord ng vision para mag-business, pero hindi tinitingnan ng Lord kung may laman yung bangko mo. Kasi ipapakita niya sa iyo yung visions. So ganun din sa atin, no? Binibigyan tayo ng Lord. Si Joseph binigyan ng Lord na visions na ang lahat ay yuyukod sa kanyang harapan.
Pero hindi pinakita ng Diyos sa kanya na itatraido rin siya ng kanyang mga kapatid, pagtatangkaan yung buhay niya, napapatayin siya, na ibebenta siya sa Egyptians. Hindi yun pinakita ng Panginoon sa kanya. Hindi rin pinakita ng Lord sa kanya na makukulong siya, pagbibintangan siyang ng rape. Hindi lahat yun pinakita ng Panginoon, pero sa kabila ng pinakita lang sa kanya ng Lord, ano yung mangyayari sa kanya sa hinaharap. Siguro kung ipinakita ng Panginoon kay Joseph yun, hindi na siya tutuloy. Amen. Yung pinagdadaanan ni Joseph, kung nakita niya lang yan ahead of time, baka hindi na siya tumuloy. Pero dahil nga may plano ang Diyos, yung nangyari kay Joseph, kaligtasan po ng buong Israel. Amen? Palampakan natin ang Panginoon. Minsan yung kasawian ni Joseph, yung hirap na dinanas si Joseph kung bakit may Israel ngayon, hindi namatay sa gutom yun. Dahil dun ay niligtas ng Panginoon sa pamamagitan ni Joseph. Ginamit yung kahirapan ni Joseph, ginamit yung pagkatraidor ng kanyang mga kapatid, ginamit yung kanyang problema, ginamit yung kanyang kalungkutan para iligtas ang kanyang bayan. Minsan may magsasuffer para sa ikabubuti ng marami. E pansinin niyo nga po, sabi ko nga kanina, ano bang meaning ng adulam? Their testimony. Minsan nasa gitna ka ng sorrow, pero hindi mo alam yung sorrow na yan, testimony mo yan. Amen? Minsan yung nasa gitna ka ng sorrow, hindi mo alam yan pala yung answered prayer mo. Amen? Kaya minsan nasa gitna si David sa loob ng Adullam cave, pero yung pala, nagpapakita na pala si David ng testimony. Nagpapakita na si David ng kanyang paglapit niya sa Panginoon at pagpapalakas ng Lord sa kanyang buhay. Pangalawa po, si David ulit. Pinakita ng Lord sa kanya na magiging hari siya ng Israel, nilagyan siya ng langis sa ulo. Pagkatapos po niyang nilagyan siya ng langis sa ulo, hindi pinakita ng Panginoon na maikipaglaban pala siya kay Goliath. Hindi rin pinakita ng Lord sa kanya na kakalabanin niya yung mga Palestine. Ang sinabi lang sa kanya, ikaw yung papalit na hari ng Israel. Pero kung pinakita siguro ng Lord sa kanya, yung kanyang pagdadaanan na magtatago sa kuweba, siguro hindi na itutuloy ni David yun. Minsan yung ordination, hindi pinapakita ng Lord yung totoo. Kasi ang gusto ng Lord, dumaan ka sa proseso. Amen? Palapakan natin muli yung Diyos. Sa bawat isa sa atin dito, may vision si Lord or may ordination as a pastors, assistant pastor, song leader, youth leader, at cell group leader. Lahat po yan, makakaranas tayo ng sorrow doon sa ordination sa meron tayo. Tanggapin natin yung katotohanan, hindi smooth ang nangyayari minsan sa ministry. Amen? Hindi madali. Minsan ginagawa mo na yung tama, yung iba hindi pa rin tumutulong sa'yo. Minsan ginagawa mo na yung tama, minsan hindi ka pa naiintindihan. Pero bahagi yan ng ministry. Dadaan ka talaga sa sorrow. Pag tinawag ka ng Panginoon, dadanasin mo yung sorrow. Dadanasin mo na ikaw ay makakaranas sa mga kapigatian ng buhay. Pero anong pangako ng Diyos sa kanyang mga alagad? Gusto niyo malaman? Sabi dito, sabi ng John chapter 16 verse 33, sinasabi ko ito sa inyo upang sa inyo'y makipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapigatian sa sanlibutan ito. Ngunit, tibayan niyo yung loob kapag tagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen. Pangako ng Diyos yun sa kanyang mga alagad. At ako naniniwala pangako din ng Diyos ito sa bawat isa atin. Amen. Palatakan natin ang buhay ng Diyos. Pangako ng Panginoon yan. Huwag tayong mag-alala na dadaanan natin lahat yan. Pero tandaan mo, lahat yan ay patotoo. Lahat yan ay answered prayer. At diyan tahuhubugin ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon magdaranas kayo ng kapigatian sa sanlibutan ito. So nasaan pa tayo ngayon? Nasa sanlibutan pa tayo ngayon. Nandito pa tayo sa earth. Nasa church pa rin tayo. Magdaranas kayo ng kapigatian sa sanlibutan ito. Ngunit tibayan nyo ang iyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan ito. So ibig sabihin, magiging overcomer ka rin.
Mapagtatagumpayan mo rin yan sapagkat yan yung pangako ng Diyos sa atin. Ng Diyos ay nagbibigay ng victory. Yung sorrow mo ngayon, testimony mo yan. Yung kalungkutan mo ngayon, testimony yan. Lahat po yan ay magiging patotoo mo. At sabi ng Diyos, habang ikay nagiging patotoo sa kanila, mapagtatagumpayan mo lahat ng pagsubok na mayroon ka. Palapakan natin ang buhay ng Diyos. Pangalawa, the cave of suffering. Sabi nyo nga, the cave of suffering. Dumadanas na po tayo ng cave ng suffering. Tapos ng sorrow, suffering naman. Sabi dito, we are called by God and live for God. Tinawag ka ng Diyos at mabuhay ka para sa Diyos. Yan po yung gustong iparanas ng Panginoon kay David sa gitna ng kuweba. Na tinawag siya ng Diyos at dapat mabuhay siya para sa Diyos. David was taught, this suffering is solely learned upon the Lord. Nakita ni David na mayroong siyang matututunan sa gitna ng kanyang suffering. Kaya nga po yung bawat suffering natin dapat pinag-aaralan natin. Yung bawat trial sa buhay natin dapat pinag-aaralan natin. Sabi dito, God was not trying to destroy David. Totoo naman He was not trying to discipline David. Hindi niya inalaw lahat ng ito para sirain si David. Tanda mo, hindi ka tinawag ng Diyos para ipahamak. Amen. Sino ba dito mga lingkod ng Panginoon? Taas ang kamay. Ay, tatlo lang. Ayun, marami-rami na. Hindi ka po tinawag ng Diyos para sirain. Tinawag-tawag ka ng Diyos para disiplinahin. Kaya kung mayroon mang pagdidisiplina sa buhay mo, yan ay bahagi ng pagkatawag ng Diyos sa'yo. Kung mayroon mang bahagi sa buhay mo na nagsasuffer ka, nagkakaroon ka ng sorrow, disiplina ng Diyos yan. Tandaan niyo po, kaya dinidisiplina ng Panginoon si David dahil yung kanyang hahawakan hindi maliit na bagay. Bayan ng Diyos. Bayan ng Israel. At kung si David ay hindi magiging maayos mamuno, mapapahamak ang kanyang bayan. Masisira ang bayan ng Diyos. Kaya minsan, mabigat yung trial mo, mabigat yung trial natin, kasi dinidisiplina tayo ng Panginoon, kasi yung hinahawakan natin, hindi maliit na bagay. Kaya nga sabi po ng Bible, sa New Testament, ang sabi niya, mas malaki ang parusa ng tagapagturo kaysa tagapakinig. Napakalaki po ng aming accountability bilang pastors ng church, bilang associate ng church, bilang cell group leader ng church. Napakalaki po ng aming accountability sa bawat isa sa atin. Sa bawat tao na hinahawakan po namin, may accountability po kami. Kaya minsan sana maintindihan nyo, kung minsan naghihigpit kami, kung minsan kami po ay nagkakaroon kami ng pagtutuwid, hindi dahil dinidestroy namin kayo, pinagbabawalan namin kayo. Dahil accountability namin kayo sa Panginoon. Amen? At kung minsan naman ikaw ay leader, nakakaranas ka ng sorrow, nakakaranas ka ng disiplin ng Panginoon, tanggapin mo yan dahil tinutuwid ka at dinidisiplina ka ng Panginoon. Amen po ba doon? Amen? Dahil hindi maliit na bagay ang hinahawakan mo. Kaluluwa yan. Amen. Mga lingkod ng Diyos yan. Amen. Amen. God was attempting to develop David in the man of the Lord wanted him to become. Gusto ng Panginoon i-develop si David sa isang taong malapit sa Diyos. Yung tao na ang Diyos ang sinasamba. Marami pong magagaling sa social media. Pero importante po doon, hindi yung galing, kundi yung kanilang repented heart. Meron ba silang pagsunod? Meron ba silang grace? Marami po kasing nagtutuwid pero wala namang grace. Importante po meron pong biyaya. Corrections without grace
is humiliation. Pero pag may grace po yan, yan ay corrections. Amen? Sabi dito, disiplina, dinidisiplina niya si David kasi malaki yung responsibilidad ni David. Bayan ng Diyos yung kanyang hinahawakan. Kaya minsan, bakit puro suffering ang dinadaanan mo dahil hindi dahil mali yung pagkatawag sa iyo. Hindi dahil galit ang Diyos sa iyo, kundi dahil may training ang Diyos sa buhay mo. Tinitrain tayo. Naalala niyo yung passage na ito. I love Jacob, but I hate Esau. Basahin natin, nasa verse 2 yan. Malachi chapter 1, verse 2 and 3. Iniibig ko kayo noong una pa man, subalit sinasabi naman ninyo, paano niyo ipinapakita sa inyo ang pag-ibig sa amin? Hindi ba't magkapatid si Esau at si Jacob? Ngunit minahal ko si Jacob at ang kanyang salinlahi, at kinamuyan ko naman si Esau. Winasa ko ang kanyang maburol na kabayanan at pinamugaran iyon na may ilap na hayop. Binanggit din po yan sa Hebrew chapter 12 verse 5 and 6. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Ang mga salitang nagpapalakas ng loob. Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat, basahin natin sabay-sabay yung highlight, dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niya. Yun yung purpose eh. Kaya kung minsan nakakaranas po tayo ng suffering, ng sorrow, bahagi po yan ng patidisiplina ng Diyos. Kasi kung puro blessings lang na matatanggap natin, puro magagandang bagay lang matatanggap natin, minsan nakakalimutan natin na may mga bagay pa palang ipagagawa ang Diyos sa atin. Amen. Pansinin niyo po, no? Bihira lang pong nabanggit yung pangalan ni Esau sa Book of Genesis. Pero si Jacob, napakarami pong passages na nandoon yung kanyang pangalan. Napansin niyo po, no? Tinutuwid po ng Panginoon si Jacob. Ano pong nangyari? Si Jacob po ay binigyan po ng asawa. Kaso dinaya po siya ng kanyang biyanan na si Laban. So yung kanyang mapapangasawa pinalitan. So nagtrabaho ulit siya ng 7 years ulit para lamang dun sa kanyang mahal na asawa. Pagkatapos nung nagkaroon sila ng business partner, dinaya pa rin siya ng kanyang biyanan. Hinabol siya ng kanyang biyanan. Nakipaglaban pa sa sanghim. So tanin natin, bakit ganun yung pinagdaanan ni Jacob? Kasi dinidisiplina siya ng Diyos. Ganun po ang ginagawa ng Panginoon. Dahil si Jacob, mula ng time na yon sa kanyang pagdidisiplina, ginawa na pong pangalan niya ay Israel. Wala na yung Jacob na nagnanakaw, wala na yung Jacob na mandaraya, dahil doon sa kanyang pinagdaanan, binago ng Diyos sa kanyang pangalan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Minsan, yung sorrow, yung suffering na dinadaanan natin, babaguhin ng Diyos yung karakter mo. Yan yung pinakamagandang character renewal. Amen? Minsan yung tao bayabang, ibabagsak ng Lord. Hindi para sirain siya, kundi para baguhin yung kanyang kayabangan. Amen? Sabi nga dito, God does not do God does not do this to break us. He does it to build us. Kasi gusto ka ng Lord, i-build yung character mo. I-build ng Lord yung kung sino ka para sa Kanya. Tandaan po natin, bago po i-build ang isang bahay, especially kung pinakatayunan na bahay, anong ginagawa? Pag nag-renovation ang ginagawa na yun, ginigiba. Amen? Kung meron ng dating foundation, ang gagawin sa dating foundation, gigibain yun. Kasi may bibuild na bagong foundation. Maliban na lang kung wala pang foundation. Kaya maalala nyo sa Genesis, sabi doon, nang pasimula ang mundo ay walang laman, dilim ang bumabalot sa kalalim. Bago mag-create ng Lord, binarake niya muna lahat. Walang laman kahit ano. At nagtayo ulit ng Diyos ng bagong foundation. Ganun din sa buhay natin.
Tatanggalin ng Lord yung mga pangit at ibibuild yung bago. Kasi ibibuild ka ng Panginoon ayon sa kanyang kalooban. Ito maganda. Pag dumating ka sa times ng breaking, naniniwala ko na ibibuild ka ulit ng Diyos. Naniniwala kayo doon? Palapakan natin ang Panginoon. Purihin natin ang Diyos. However, times breaking up and tearing down often came before the times of building up. Breaking up, tearing down, pagkatapos nun, building up. Pipray ka ng Lord, hahatiin ka ng Diyos, pagkatapos nun, muli ka niyang bubuhin. Ano sabi sa John chapter 2 verse 19? Sumagot si Jesus, gibain ninyo. Pansinin niyo yung word ha. Gibain ninyo ang templong ito. Sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Alam ko naman yung konteksto nito. Ang tinutukoy ni Jesus doon, yung kanyang katawan. Pero habang ginagawa ko ito kagabi, ito po yung naintindihan ko. Yung muli kong itatayo. Gibain ka man ng problema. Gibain ka man ng pagsubok. Gibain ka man ng mga trials sa buhay mo. Tatayo ka muli ng Panginoon. Amen? Babangon ka ulit. Kasi ang Diyos natin ay master's builder. Sabi niyo nga, mahusay na tagapagtayo ang Panginoon. Mahusay siya eh. Kaya nga, pansinin niyo, ang tawag sa kanya, carpentry. Anak ng karpentero. Bakit hindi tinawag na anak ng mangingisda? Kasi ang Diyos po natin ay master's builder. Magaling siyang magbuo. Sirain ka man ng lahat sa paligid mo. Sirain ka man ng kahapon mo. Pero naniniwala ko, muli kang itatayo ng Diyos. Muli kang ibabangon ng Panginoon. Amen? Salamat po. And pangatlo, Jesus is the master builders. Pangatlo, the cave of separation. Dala natin kanina, no? Kung babasahin mo yung chapter 22, chapter 21, chapter 22, at chapter 20, 21, chapter 22 tayo, no? Mag-isa lang si David pumunta sa Newgip or sa kuweba ng Adulam. Sabi dito, at habang po siya nasa gitna po, ano yung number 1 natin na experience sa David? Sorrow. Salamat. Pangalawa, suffering. And pangatlo, separation. Nawalay siya doon sa kanyang asawa. Nawalay siya doon sa kanyang magulang. Nawalay siya doon sa mga kabanda niya, yung mga katropa niyang sundalo. Siya lang sa loob na mag-isa ng kuweba. Siya at ang Diyos. Wala doon yung pansinin nyo, yung the mighty army of God, the mighty man of God, nagtatago sa loob ng isang kuweba. Nalala ko po yung kwento ni Lea Salonga. Makikita nyo sa YouTube yun. Nung nanalo po siya ng award sa pagiging Miss Saigon, halos lahat doon sa auditorium nagpalakpakan, nag-standing ovations. Ang pakiramdam niya ay ang Queen of the World. Hawak niya ng mundo. Hawak niya ng tagumpay. Nung gabi na yon, nasa kanya lahat ng spotlight. Nung gabing iyon, nasa kanya lahat ng camera. Ang saya-saya niya, walang paglagyan yung kanyang puso ng kaligayahan dahil nanalo siya ng award. At yung award na yon, yung kauna-unang award na Pilipina ang tumanggap. Walang iba anong time na yun. Pag-uwi niya po ng kanyang apartment, siyempre mag-isa lang siya. Pag-uwi niya ng apartment, nakita niya yung mga pinggan na hindi nahugasan. Yung mga underwear na nakakalat sa sahig. Yung mga damit na nakakalat. Yung una na hindi natiklop. Lahat yun nakita niya. Sabi niya sa kanya sarili, kanina lang pinapalakpakan ako. Kanina lang nagpupugay ang tao. Pero ngayon mag-isa ako. Balik ulit sa dati kong pagkatao. Maglilinis, maglalaba, maghuhugas, magtitig. Minsan naranasan natin yung peak ng buhay natin, yung tagumpay. Pero minsan dadaling ka talaga ng Lord sa buhay mo kung saan mag-uumpisa ka ulit. Nung hindi ka pa sikat, na hindi ka pa mayaman, hindi ka pa magtatagumpay. Bakit? Gustong iparealize ng Lord na yung fame, yung success, panandalian mo.
At ang katotohanan, pag ikaw ay mag-isa, tatrabahuhin mo yan lahat. Ikaw pa rin at ang sarili mo ang iyong kasama. Amen? Nauwa po natin, istorya. David was brought to the place where he had nothing and no one but the Lord. Dinala siya ng Panginoon sa lugar kung saan wala siyang kasama. Kung saan siya lang ay mag-isa, pero hindi siya iniwan ng Diyos. Minsan yung isolation is the way to know ourselves. Minsan yung pagiging separation, yung pagiging mapag-isa, doon mo na-realize kung sino ka. Elijah, nung siya po ay alone, mag-isa lang siya sa batis, lumakas yung kanyang loob. At tumayo siya at nag-ordain pa siya ng another prophets, si Elisha. Si David na nasa cave, mamaya malalaman natin yung buhay ni David. Si Moises, nung kinausap siya ng Panginoon, umiwas siya sa lahat ng bayan sa Israel, umakit sa Mount Sinai, 40 days and 40 nights kasama niya ang Panginoon. Si Joseph, inihulog siya sa balon. Nandun yung kanyang kapatid, pero siya nasa baba, mag-isa. And si Jesus, nandun sila Peter, si John, pero siya nag-iisang nananalangin sa Gethsemane. Hindi hinahayaan ng Diyos na mag-isa ka para mas lalo kang lumakas. Amen? Pero sa lahat sila dumaan sa separation and isolation bago sila magtagumpay sa ministry nila. Amen? Ako po natin, minsan nag-iisa ka lang naglilinis. Pag-isa ka lang nag-aayos ng bangko. Nag-isa ka lang naghuhugas ng mga bangko. Dadaanan mo talaga yan ako. Minsan dadaan ka talaga sa ministry na ikaw lang. Parang pakiramdam mo wala kang katulong. Pero kung tandaan, huwag mong kalimutan ng lahat ng yan na ginagawa mo, nakikita ng Diyos. Amen? Yung separation, yung isolation, pero tinatrabaho mo yan na may integrity, tinatrabaho mo yan na may pagmamahal sa Panginoon, diyan ka palalakasin ng Panginoon. Diyan ka patitibayin ng Diyos. Diyan ipapakita ng Panginoon gaano kahalaga ang ministry. Kaya doon sa mga hindi o walang love sa ministry, makikita natin darating yung pagsubok sa buhay, unang-unang iiwan yung ministry. Yung mga hindi nag-invest sa church, totoo lang, yung wala kang investment sa loob ng simbahan, pag dumating ang pagsubok, ang ministry ang unang-unang mabibitiwan. Kasi wala kang love doon. Pero pag ikaw isa ka sa tagapaglinis, tagapaghugas, tagapag-ayos, magka-problema man ang church, hindi mo iiwan ng simbahan. Bakit? May investment ako dyan. Amen po ba? Palapakan natin ang Diyos. Nag-iisa ka lang ng visitation. Nag-iisa ka lang sa pinapagawa ng Diyos sa iyo. Nakikita ng Diyos yan at susuklian ng Diyos lahat ng ito. Sa panahon na mag-isa ka, ang Diyos hindi ka iniwan na mag-isa. Amen? Palapakan natin ang Lord. In isolation is in a way to know ourselves. You see, there are lessons that we are learned in the dark that it cannot be learned in the light. May mga bagay na nakukuha natin, na natututunan natin sa dilim, na hindi natin nakuha nung nasa liwanag. May mga bagay na nalalaman tayo na mag-isa kaysa nung marami kayo. Tama po ba doon? Wala akong kausap. Yung, ako na-experience ko to, no, yung nagpupulas ka ng bangko mag-isa. Unang iisipin mo, bakit ko to ginagawa? Ako lang mag-isa. Ang hirap, di ba? Pero, mentas hawang hinahawakan mo yung upuan, nagwawalis ka, naglalampaso ka, nagkakaroon ka sa puso mo ng pag-ibig ng pagmamahal sa loob ng church. Mas lalo mo itong minamahal. Na kahit pag may pagsubok ka sa buhay mo, may problema ang church, never mong iwan ang simbahan. Bakit? Kasi napamahal na sa iyo yung mga bangko na yan, yung sahig na yan, yung paglalampaso, yung pagwawalis. Hindi mo kayang i-give up yan.
Amen? Sabi dito, the separation times of life can be blessed time, distractions, and growth. So, dito, you see, you may not like it. Hindi mo talaga gusto yan eh. And you may not understand it. But when the Lord brought at you in the place where you have no one and nothing but Him, He has done you a tremendous blessing. Amen? Amen po ba? Minsan hindi mo gusto. Minsan ayaw mo. Pero dadaling ka ng Diyos sa separation. Para makuha mo yung tremendous blessing at yung favor ng Panginoon. Amen? Okay, walang kausap. Amen? Okay. Ito pa, sabi ng Hebrew chapter 13, verse 5. Huwag kayong magmukhang aray. Okay, masiyahan kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sabi ng Diyos, Hindi kita iiwan ni pabayaan man. laksan nyo nga, ulitin mo yung highlight, hindi kita Iiwan ni pabayaan man. hindi ka pababayaan. Yung hindi ka iiwan, sulit ka na eh. Amen? Yung word na hindi ka pababayaan ng Diyos, mas matindi yun. Amen? Tandaan natin yung kanina, yung meaning ng adulam. Testimony, prayer, justice of the people. Ang ibig sabihin po nun, habang nasa isolation ka, makikita mo magiging patotoo ka, magiging yung prayer request ka, at magiging justice ka sa lahat ng tao. Yung hirap mo, blessing nila. Amen? Tama po ba? Yung sakripisyo mo, biyaya din nila yun eh. Tanda mo, tinawag ka na Lord para hindi lang i-bless, maging blessing ka rin sa iba. Kasi kung ang tendency mo lang sa pag-serve the Lord, i-bless ka ng Panginoon, mababaw po na pagiging Kristiyano yun. Pero kung ang purpose mo maging blessing ka sa iba, ipaparana sa iyo ang lahat para maging testimony ka sa kanila. Amen? Palampakan natin ang buhay ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Naniniwala ako kayo kung bakit pinalala ng Diyos si David sa lugar na yun dahil meron siyang plano na mas maganda. Yung plano niya na hindi pa niya naranasan dati at i-reveal ng Diyos sa kanya. Sabi po ng 1 Samuel 22 verse 1 and 2, mula sa Gad tumakas si David at nagtago saan? Sa kuweba ng Adulam. Nabalitaan ito ng kanyang mga kapatid at kanyang buong pamilya. At sinasabi sa highlight sabay-sabay, silang lahat ay nagpunta roon at sumama. Tandaan niyo po, bakit nagtago si David? Wala na. Sabi lang kanina. Papatay siya ni Saul. Bakit siya nagtago? Kasi hinahabol ni Saul ang buhay niya. So mag-isa siya. Siyempre, nagtatago siya, ayaw niyang may makakita sa kanya. Amen po ba doon? Hello? Okay, salamat. Kung ikaw ay pugante, para hindi ka ma-discover ng mga tao, magtatago ka mag-isa. Parang si David, nagtago mag-isa sa malayo sa pamilya. Usually, ganun naman yung mga kriminal. Sorry sa word. Pag nakagawa po ng krimen niya, nakagawa ng di maganda, hindi ang titira sa bahay niya. Pupunta sa lugar na malayo sa kanyang pamilya. Bakit? Una, para hindi mabulyaso. Para hindi mabisto. Dito, nabalitaan ng pamilya nagtago siya. Ano ginawa? Silang lahat ay nagpunta roon at sumama sa kanya. Obvious na. Instead na hindi mabisto, nabibisto tuloy. Okay. Dito tayo papasok sa topic. Si David nagtatakbo sa kanyang buhay. Ano ang ini-expect ni David na tulong? May banta sa buhay ni David. Papatay si David. Maraming kawal si Saul. Ngayon, ano ini-expect ni David na darating sa kanya para makabigay ng tulong? Ano? Siyempre dapat sundalo. Tama? Kung ako ay sundalo at may mga kapwa ko sundalo, ang ini-expect ko na darating para tulungan ako, mga kapwa ko rin sundalo. Kasi may labanan eh. May nagtatangka sa buhay ko,
Siguro, ang ini-expect ni David, darating dito yung mga kasama niyang lumalaban sa kanya sa Palestine. Yung mga kaban members niya. Ayun, pero hindi eh. Ang dumating kay David, yung kanyang pamilya. Mga hindi mandirigma ang iba doon. Amen? May mga mandirigma doon, yung kanyang mga kuya, pero meron doon hindi. Sa dami ng tauhan ni Saul, pag sinalakay po sila, mauubos kagad sila doon. Amen? Bisan yung inaasahan mo na tulong, hindi yun expect na dadali ng Diyos. Tama? Minsan meron kang ini-expect na darating na tulong, pero iba pala ipadadala ng Panginoon. Amen? Naku po natin. Pag may sakit ka, ano expect mo na darating? Siyempre, doktor. Tama? Pag may sakit ka, in-expect mo na darating sa'yo, doktor, para ikaw ay gamutin. Siyempre, pag may kulang ka sa pera, anong inaantay mo darating? Bombay. Totoo lang, di ba? Pag may problema ka sa financial, ang iisip mo agad, darating kaya yung Bombay dyan? O kaya yung nagpapa 5-6 dyan, darating kaya? Hindi, joke lang po yun. Usually, ganun talaga, no? Pag meron tayong ini-expect na darating, meron tayo sa isip natin ng mga tao na darating. Yung inaantay mo minsan na tao, may capacity na tutulong sa'yo. Hindi mo man nakikita ito na makakatulong sa'yo, pero binigay yan ng Diyos sa'yo kasi alam ng Lord na makakatulong yan sa'yo. Amen? Naku po natin. Okay. Pero dito yung dumating po na problema ang sumaima sa kanya mga relatives and close friends. Hindi mga sundalo na magtatanggol sa kanya. Ito yung na-realize ni David. Realizations number 1, the time of isolation, you need the person who loves you. Sa panahon na ikaw ay nag-iisa, hindi sundalo kailangan mo, kundi yung mga taong nagmamahal sa iyo. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Pag yung taong malapit ng mamatay, sino tinatawag? Pamilya. Siyempre, given na yan si Lord eh. Given na yan. Oh, given na yun eh. Ang tao pag malapit ng mamatay, pinapatawag yung mga malapit na pamilya. Tawagin mo na si ganito. Last will, pinapatawag na sila. So si David, bebanta po ang buhay niya. Pero napalitaan nila nandun si David, pero yung pamilya pumunta. Alam mo, danger yung ginawa ng pamilya ni David. Delikado yun. Kasi pwede silang mamatay dun eh. Pwede silang cornerin, pwede silang ambushin dun. Pero hindi nila tinignan kung mamamatay sila. Ang gusto nila, suportahan si David. Amen? Amen po ba? Sabi nga dito, surround yourself with individuals who inspire you to be the very versions of yourself. Paligiran mo ang sarili mo ng mga tao nagmamahal sa iyo. Huwag mong paligiran ang sarili mo ng mga galit sa iyo at hate sa iyo. Remember, si David, papalit na hari. Kaya tinitrain na siya ng Panginoon para maging king. Tama po ba? Nasaan siya nakatira? Nasa palasyo na siya ni Saul. So nandun na siya sa palasyo ni Saul, kumakain siya ng pagkain ng kings. May mga tao na sa paligid niya, mga sundalo rin yun. Pero iba na treat na sa kanya kasi siya'y papalit na hari ni. Pero inalis siya ng Lord dun. Pansinin niyo? Inalis siya ng Lord dun. Nandun nga sa palasyo, pero may nagbabanta naman sa kanyang buhay. Di baling isolated ka, nandun naman po yung mga mahal mo sa buhay. Amen po ba doon? Palapakan natin ang Lord. Di baling nagdidintil ka ng asin. Basta nandoon ang mga mahal mo na naniniwala at sumusuporta sa iyo. Amen? Eh, kesa naman nasa ruro ka ng tagumpay, nakuha mo na lahat ng tagumpay, nag-iisa ka naman. Cheers tayo. Wala naman palang ka-cheers, mag-isa ka na. So sayang yung victory pag wala kang may share. Hindi mo maikwentang, alam nyo bakit magandang, manood ng sine na may kasama? Kasi napanood mo na, magpupwentuhan pa kayo, dalawa kayo nanood. Tama ba? Yung mga nagkwentuhan na kayo, dahil maganda yung palabas, pareho nyo na napanood, pero nagkukwentuhan pa kayo doon sa napanood nyo.
Kasi yung saya nandun Boring. Pero pa ikaw nanood ka na sine mag-isa, pasumuwi ka ng bahay, kahit kwento mo sa asawa mo yun, hindi nila maintindihan yun Tama? Kahit ikwento maganda yung pelikula, okay, sige, maganda yan. Pero pag dalawa kayong nanood, pareho kayo nagsishare nung napanood nyo. Amen? Ganon din yung victory pag sinishare natin sa iba. Palapakan natin ang buhay. Palapakan natin na mas malakas si Lord. Huwag kang lulugar sa hindi ka mahalaga. Mga babae. Pag hindi pinagpapahalaga ng pag-ibig mo, huwag ka na dyan. Surround yourself with the person who loves you. Nagmamahal sa'yo. Bigyan mo ng value yung sarili niyo po. Huwag niya ibaba. Si David, nasa King Palace nga siya, pero may threat naman sa buhay niya. Di baling nasa kuweba, nandun naman ang pamilya niya. Amen? Amen. Minsan gagamitin ng Diyos ang cave sa buhay mo para ipakita kung gaano siya katapat sa iyo. Amen. So naalala ko si Moises, ipinakita niya yung nung siya po ay nasa gitna ng bundok ng Sinai, pinakita yung burning bush. Si David pinakita sa kanya yung bundok ay yung kuweba. Si Joseph pinakita sa kanya yung kulungan. Ama, si Elijah ginamit sa kanya yung raven para pakainin siya. Yan yung katapatan ng Diyos na ipinapakita sa atin. Ang story natin sa kuweba ng Adulaman ay makikita niya ito sa mga taong ito na kahit nasa panganib ang buhay nila, sinuportahan pa rin nila. Kasi naniniwala sila na mayroong magagawa si David as a king of Israel. Sa mga kabataan natin ngayon, tingin kayo dito. Harap kayo sa akin. Buksan niyo po ang inyong pandinig. Kahit po nagtagumpay na kayo sa buhay, naabot nyo na po yung pangarap nyo. Nalagpasan nyo na po ang lahat. Nakuha nyo na yung mga dreams and wants nyo. Or either nagkaroon na kayo ng trabaho, pamilya, at asawa at anak. Huwag nyong kakalimutan yung mga tao nandyan na sa panahon na nag-iisa ka, nakasuporta sila sa iyo. At yan yung pamilya. Amen? Amen po ba doon? Wala akong narinig sa mga kabataan, puro mga nanay. Ulitin ko po. Sa mga kabataan ulit ngayon, 2 times as a charms. Sa mga kabataan today, pag naabot mo na yung pangarap mo, binilis ka na ng Lord, huwag mong kalimutan yung mga taong nagsakripisyo siya. Yung mga taong naniwala sa iyo. Mga taong nagtiis para maabot mo yung pangarap mo. Amen? May mga tatay na hindi kumakain ng merienda, ng tanghalian para may pang-tuition ka, para may baon ka, para may pang-project ka. Kasi gusto ka nilang makatapos ng pag-aaral. Kung nandyan yung nanay mo ngayon, kung nandyan yung tatay mo ngayon, baka pwede pasalamatan mo sila. Sige, pasalamatan nyo. Salamat. Salamat sa Lord. Wala kayo. Salamat. Amen? Amen. Kung nandyan yung magulang nyo, pasalamat kayo. Bakit? Sa lahat ng hirap na yan, tiniis nila para lamang po makarating kayo kung anong meron ka ngayon. Amen? Tahimik yung mga yun, no? Ewan ko. Okay. Kailan mo kinamusta tatay mo? Everyday. Everyday. Tama. Everyday. Kailan mo sila niregaluhan? Every Christmas. Mamaya. Salamat, no? Kailan mo sila sinabihan na mahal kita? Kayo. Always. Salamat. Diba? Kaya kung buhay pa po ang nanay nyo, kung buhay pa po tatay nyo, mamaya pag uwi nyo, yakapin nyo, sabihin mo, pa, mahal po kita. Amen? Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Bakit sila nandyan? Sila ay instrumento ng Diyos. Amen? Sabi dito, God has a way of showing us that it will be alright.
Tandaan niyo po may banta sa buhay ni David. Papatayin si David, may taning na yung buhay niya. Ano ginawa ng Panginoon? Pinadala yung pamilya para iparanas kay David, ang lahat ay magiging okay. Amen. Ang lahat ay magiging maayos din. Noong nasa ospital nga ako pag maalis na yung tatay ko tsaka nanay ko, nalulungkot na ako. Pero pag nandyan sila, masaya ako. Kahit nasa gitna ako ng orthopedic, nakataas yung dalawang pa ako, may bakal ako. Pag nandyan yung pamilya ko, masaya ako. Pero pag uuwi na sila kasi tapos na dalaw. Uwi na, tapos na dalaw. Parang ayokong paalisin. Gusto ko na sumama. Kaso hindi. May iwan ka dun. Kaya mahalaga po ang presensya ng pamilya. Lalo na kapag may problema ka. Minsan po, minsan maiinis ka, tawagin ka ng nanay mo, busy ka. Pag may sakit siya. No, never. Pero hindi mo alam, kumukuha ng lakas sa'yo nanay mo. Yes. Kaya huwag po kayo nagagalit pag tinatawag kayo ng nanay niyo. Lakas. Kasama na yun. Buti si Sunod Martin, maraming lakas Okay, pangalawa, God tests His true character. Binyo nga? Character. Okay, chapter 22, verse 2. Sumama rin naman. Kanina, sumama sa kanya? Pamilya. Ito, kakaiba. Sumama rin sa kanya ang inapi. Pati mga nakalubog sa utang, Diyos ko po. Ang mga hindi nasisiyahan sa kanilang pamumuhay. Ang lahat ng ito'y umabot sa 400 lalaki at silang lahat ay ginawa niyang pinuno. Ito magandang twist. Si David nagtatago mag-isa sa bundok, ay sa kuweba. Kasi para hindi makita ni Saul, hindi mabulyaso. Tapos dumating yung pamilya ni David. So, medyo na yun, parang threat na yun. Sabi, parang obvious na maraming tao doon sa kuweba. Ito matindi. 400 na tao nandun. Nakakatakot to. Bakit kamo? Isang malaking congregation na yun nandoon. So, malaki na po itong problema para kay David. Sa una nakita ni David, problema to. Nagtatago nga ako mag-isa, tapos obvious na nandito kayong lahat. Di madali tayo makikita ng kalaban. Amen. Naku po natin yung gusto ko sabihin. Okay. Kinig. Ito pa masakit. Hindi mga sundalo pumunta. Anong nagdoon? Sumama rin sa kanya mga inapi, pati na mga nakalubog sa utang. Anong magagawa nito sa labanan? Sabi ni David, may problema na ako. Pati ba naman may problema sa utang? Problema ko rin. Naupo natin. Dito po, kaya po ito ginawa yung topic na to. Dito po kasi ako na-amaze. Pero may problema si David para sa kanyang buhay. Ang bigat ang problema niya, he ran for his life. Pero ang dumating sa kanya, hindi solusyon. Problema pa rin. Amen? So sabi dito, sumama rin sa kanya mga inapi, pati na mga nakalubog sa utang, at mga hindi nasisiyahan sa kanyang pamumuhay. Ang lahat ng ito ay umabot pa saan? Sa 400 lalaki. Ang hirap nito. Mga problematic people, mga inapi, mga nakalubog sa utang, mga walang kasiyahan sa buhay, mga tinalikuran ng mga tao, lahat ng yung pumunta kay David. Pero bakit yung pinagawa ng Diyos sa kanya? Kasi gusto ng Panginoon makita yung totoong karakter ni David. Amen? Tama po ba? Yung nagpipray ka, Lord, tulungan mo kong makabayad, magkaroon kami ng pagkain ngayon, makabayad kami sa utang, kasi may darating kakato. Sister, pautang naman. Nagpipray ako ng pagkain ko, tapos may darating mangungutang. Parang hindi solusyon yung binigay ng Lord, di ba? Parang ganun yung problema. Nakuha niyo ba ibig ko sabihin? Parang ganito yung nangyari kay David, no? Kaso wala dito nakalagay. Hindi mangungutang nga, no? Na-realize agad ni David na pabigat ito sa una. Amen? Nakita ni David, una ito pabigat. Pero nung pangalawa, na-realize niya merong gagawin ng Diyos. Amen. Pansinin mo yung nangyari.
Apat ang lahat ng ito'y umabot sa 400 lalaki at siya'y ang ginawa nilang pinuno. Yung lugar kung saan si David ay nagsasorow, kung saan si David ay separated, kung saan si David ay isolated at nagsasuffer, ginamit ng Diyos yun bilang training ground. Hello? Amen. Ulitin ko. Anong meaning ng Adulam? Testimony, their prayer, in ornament. Ornament. Tama? Yung lugar na yon naging testimony. Yung lugar ko saan si David nandoon nagtatago, ginamit iyon ng Diyos. Pinakita kay David, tinuwis ni David yung kanyang problema, ginamit at training ground. At ang sabi ng Bible ko, babasahin natin, yung 400 men, pumili si David ng 30 great mighty men. Mula sa 400, pumili siya ng ng 30 lalaki na magigiting para makisama kay David sa pakikipaglaban. Amen? Nakuha po natin. Nakuha natin. Okay, sabi dito, instead of breaking under the pressures of the moment, David's heart was revealed. Nabuksan yung kanyang puso. Amen. Nasa gitna siya ng pressure, nasa gitna siya ng stress. Anong lumabas sa puso ni David? Tatanungin kita, pagpiliga ba kita? Pagpiliga ka ng Panginoon, anong lalabas sa iyo? Pagpiliga ka ba, ano ang lalabas sa iyo? Nakita niyo yung juice? Asim. Ikaw ba ay maasim? Ikaw ba ay matamis? Kaya ko po ito nagawa yung topic na to kasi yung kasama ko sa trabaho, nasa motor kami, nag-uusap kami dalawa. Napag-usapan namin yung tungkol sa lemon juice. Na ang Kristiyano daw pala, pagpiliga, ano daw yung lalabas? Yan ba ay matamis o maasim? Kaya sabi ko maganda yatang topic ito. Kaya nabuo ko po yung topic ni David. Na kapag ka ba nasa gitna ng problema, mga pagsubok, suffering, yan po'y paraan ng Diyos para pigain kayo. Ang tanong, ano ang ilalabas mo? Asim. Matamis o maasim? Tandaan niyo po kung pamilyar po kayo sa sistema ng buhay ni David. Si David po, ano unang dumating kay David? Pamilya niya. Yung pamilya po dumating sa kanya, yun yung pamilyang unang-unang nag-reject sa kanya eh. Nabasa niyo ba? Ako. Rejected by Tama? Nireject si David ng kanyang pamilya. Kaya nga sabi ng Panginoon, pumunta si Samuel sa bahay ng kanyang tatay. Sabi niya sa kanya ni Jesse, Jesse, dalhin mo dito yung mga anak mo kasi sa inyong lipi magkakaroon ng hari. Hindi sinama si David doon. Walang tiwala yung tatay na si David ay magiging king ng Israel. Kaya nga ipinalapit niya yung mga anak niya na matitigas ang katawan, malalaki, matatangkad. Ito bagay ito maging hari. Pero pinili ng Lord sino? Si David. Rejected siya ng tatay niya. Tapos nung si David pumunta doon sa labanan, kasama sa harap ni Goliath, sabi ng mga kanyang kapatid, umuwi ka na doon. Mag-alaga ka ng tupa natin. Tatambay-tambay ka dito, doon ka, wait. Diba? Pero yung mga tao na yon na nag-reject sa kanya, nagtaboy sa kanya, yung pa yung unang sumuporta sa kanya. Bakit yun ang pinadala ng Panginoon? Kasi minsan yung pag-squeeze sa atin ng Lord. Ako natin, mabuti bang ilalabas natin sa kanila o masama? Paikitaan ba natin sila na mabuti o hindi? Amen. Tapos yung mga dumating pa sa kanya, mga problematic people, na wala namang maitutulong sa kanyang buhay, magpapadala ang Diyos sa mga tao na magpapalakas ng loob mo sa buhay. Amen? Sa tingin mo, hindi naman sila ang sagot sa problema mo, pero gagamitin ng Diyos para palakasin ang loob mo. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Yung pamilya hindi makakatulong kay David. Yung mga inapi hindi makakatulong kay David. Yung mga baon sa utang hindi makakatulong kay David. Yung mga pinabayaan at inapi ng lipunan hindi makakatulong kay David. Pero yun ay dahilan kaya lumakas ang loob ni David. Minsan hindi kailangan sagot kailangan ng suporta. Amen?
Kailangan ng suporta. Balikan natin, no? Sabi sa Job, chapter 1, 20 to 22, tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at naghait ng kanyang ulo. Pagkatapos nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Pagkatapos pumatay ang kanyang anak, pagkatapos mawala lahat ng kabuhayan, nagkaroon po siya ng sakit. At sinabi niya, hubad ako lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din ako babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbibigay, si Yahweh rin ang babawi, purihin si Yahweh. Basahin natin yung verse 22, maganda. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, Hindi na sinisi ang Diyos, kaya hindi siya nasala laban sa Kanya. Amen. Amen! Kahit po pait ang dumanas o dinanas ni Job, hindi niya sinisi ang Diyos. Nung piniga si Job, matamis ang lumabas. Amen. Pag piniga ka ba ngayon, anong lalabas sa'yo? Pag hindi ka ba natulungan, anong lalabas sa'yo? Pag hindi ka ba sinuportahan, anong lalabas sa'yo? Asin dahil sa lahat. Asim o tamis? Tamis! Kasi minsan nakala natin tayo lang mag-isa kumikilos. Mali. Tandaan po natin, kung yan ay ginawa mo para sa Diyos, ginawa mo yan para sa Diyos. Do not mong gawin yan dahil para i-impress yung tao. Gawin mo yan para sa Diyos. Sabi po ng 2 Samuel. Sabi po doon, nagpapadala ang Diyos. Sabi ng 2 Samuel, 1 Samuel 22 verse 2, sumama rin sa kanya mga inapi, kaya binanggit natin kanina. Si David na transform into David's mighty man. Yung mga tao na yung ina-transform ng Panginoon sa mighty man. Yun, wala na pala. Okay, pansinin ko na, babalikan ko lang na meron akong hindi nailagay. Sa chapter po, kung babasahin mo yung 2 Samuel chapter 23, mula taas pababa. Ito po yung 30 tao, pero hindi ko nababanggitin yung ilan. Pero meron na akong 6 na tao na babanggitin. Mula sa 400 na tao, kumuha si David ng 30 lalaki para maging great mighty men of God. Okay? Number 1, si Joseph. Nakapatay siya ng 800 gamit lamang ang isang sibat. Isang sibat lang. Napatay niya po yung 800 kalaban sa loob lamang, sa isang gamit lang po yung sibat. Pangalawa, si Eliezer. Hirap niya ang Palestine na mag-isa hanggang mangawit ang kanyang kamay. Pero po yung buong Palestine. Hinarap niyang mag-isa yun, gamit niya lang yung espada niya hanggang sa nangawit yung kamay niya. Nakikipagdigma siya doon. Mag-isa lang siya. Ganon siya. Dati po ano yan ha? Baon sa utang, inapi. Pero ngayon, biri mo, isa lang siya, kaya niyang harapin yung buong Palestine. Sumunod, si Sama. Pang-apat, si Abishai. Si Abishai naman po, may 300 kaaway ang kanyang hinarap. Gamit niya rin sibat. Pangalawa, si Benayas. No? Sa panahon ng taglamig, pumasok na doon sa gitna ng kuweba o ng yungib, doon sa may balon, hinarap niyang mag-isa yung leon. Grabe, no? Si Uriah. Nalala niyo si Uriah? Asawa ni Bathsheba. Tama? Na namatay? Bahagi po yun. Kasama po yun sa 30 mighty men na ginawa ni David na mighty men ng Diyos. Gusto ko lang i-impart sa atin sa umagang ito. Mula doon sa isolation ni David, nag-produce siya ng 30 lalaki na may problema din tulad niya. Unawa natin. Nakuha niyo po yung gusto kong sabihin. Si David may problema siya. Nag-iisa. Pero ginamit ng Diyos yung problema niya, yung kuweba, para i-train yung 30 lalaki na katulad niya rin na may problema dati. Kaya nga yung ado lang, ang ibig sabihin niyan, their testimony. Minsan may pinagdadaanan ka ngayon, kapatid. Gagamitin ng Diyos yung pinagdadaanan mo para i-train, maging patotoo sa mga tao may problema rin na katulad mo. Kaya naniniwala ako na ang bawat isa sa atin ay magiging mighty men and women of God. Huwag mo lang tingnan yung problema mo na problema, kundi gamitin mo itong plataforma para maging pagpapala din sa iba.
maging testimony din sa iba. Kagaya ni David, piniga siya ng Diyos, ang lumabas sa kanya, yung hindi niya pa naranasan before. Matamis ang lumabas sa kanya. Hindi niya tinignan na problema yung dumating, kundi solusyon. Kaya sa oras na ito, kung ikaw man yung taong inapi, kung ikaw man yung taong baon sa utang, kung ikaw man ay yung taong may problema, kinalimutan na ng gobyerno, may pag-asa pa. Sa kamay ng isang magaling na leader, may gagawin ng Diyos. Na baguhin, ayusin yung buhay mo na dating walang pag-asa, ngayon ay mandirigma na ng Panginoon. Tayo po natin tumayo. Ano yung conclusions natin ngayon? Si David, dati pong stressed, hinahabol ang kanyang buhay, defeated, tsaka broken. Pero ginamit ng Diyos yung kanyang brokenness, yung kanyang kahirapan para mag-produce ng mga mighty men and women of God. Ang tanong ko lang ngayon, anong experience ng kuweba ng Adulam Cave sa buhay mo? Ikaw po nakasasagot yan. Tayo po'y manalangin.